Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre po, huwag natin kalimutan na pasalamatan ng Panginoon at purihin siya. Dahil po ay pinipreserve niyang patuloy yung pinakamahalaga nating kayamanan dito sa lupa. Ito po yung ating physical life na siya po yung may hawak nito. No? According to the Bible, siya may hawak ng ating hininga at ng ating mga kaluluwa. So, nararapat lamang na tayo patuloy na maging masaya sa Kanya. Gaya nga ng binabanggit ng Psalm 37 verse 4, "Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." So, whenever tayo po'y nananalangin, nakikiusap sa Diyos, pamagitan po ng panalangin na yan with the thanksgiving, may supplication, kailangan po nakikita niya yung saya natin sa Kanya, no? Yung pagsasaya natin. Thankful tayo. Ang isang taong thankful mo, palaging masayahin yun. And then of course, ano man yung desire natin, ilalapit sa Kanya, He will give the desires of thine heart. So yun po ay promise na yun. Kinararapat lamang na tayo po ay magsaya sa umagang ito, handa natin ang ating mga puso at ating mga isipan upang magkaroon ng maluwag na puwang ang salita ng Diyos habang po ang ating pinapakinggan, pinagbulay-bulay, at pinag-aaralan. Ano po? At maraming salamat po sa inyong mga panalangin, sa lahat po ng mga naging taga-subaybay ng live stream natin ito sa iba't ibang bansa, no? Dubai, Qatar, Kuwait, ano po. And then at the same time po dyan sa Cambodia, Australia, at maging dito po sa USA at Japan, ano po. At ako'y nagpapasalamat dahil po ito ay patuloy na pagtitiwala ng Diyos sa atin. Nananatili po tayong safe kahit paano and blessed with so many things. And then nararapat lamang po ibigay po natin yung napakahalagang oras natin ng buong kaisipan at buong puso upang ating hayaan ng Panginoon ay mangusap sa atin. Kung yan man po ay rebuke, purihin ang Diyos. Dahil tayong nakakaalam ng ating gawain, ng ating situation, ng ating behavior. Kung kailangan po tayong makorek by the Word of God, ay so be it. And then of course, hindi lamang po siya nagko-correct, ay nag-instruct siya. After correction, instruction po yun. Pero minumulat niya by doctrine yung teaching what is right. And then what is not right, yan ang reproof. And then how to get right, yan ang correction. Then how to stay right, yan po instruction. So sana po sa umagang ito, handang-handa na tayo ng may excitement. So hayaan po natin mag-work ang Banal na Espiritu as we focus our attention sa mga salita dito po, no? Maraming salamat po sa mga kapatid sa iba't ibang lugar ng bansang ito. At maging doon sa Baguio, ng North po yan, Central Luzon, of course, Metro Manila, meron po tayo na nakikinig. At ako tuwan-tuwa po, galak-galak na sapagkat may mga kaluluwa na talagang shows interest to hear the Word of God, kasi yun po yung paraan para tayo lumago sa ating spiritual na buhay. If tayo po talaga ay talagang tunay na Kristiyano, na alam natin ang ginawa natin na pananampalataya sa Panginoon, yun ang pagtanggap sa Kanya, and then at the same time, yung Kanyang payment, no? And then maging aware tayo palagi yung Kanyang presence through the Holy Spirit. And then yung Kanyang desire, tayo ay lumago, right, mag-aral, magsuri, iyan po yung mga salita niya. Nawag natin siyang biguin sapagkat faithful po siya naglalaan sa ating pangangailangan. Amen? So tayo po lahat ay dumulog sa kanan ng Panginoon para po tayo magpasalamat at iabilin natin ang ating gagawin na ito, and at the same time po ang bawat isa. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po, Ama. Ay pagkatiwala mo na naman ang araw na ito sa amin at ginising mo kami ng matiwasay, of course, with your protection during the time ng aming pagtulog, and then may taglay kaming kalakasan, and then maluwag, malaya ang pagkakataon na kami makarinig at makapag-aral ng salita. Kung ano man po ang nakikita mong hindi ka nais-nais sa aming mga thought, sa aming mga puso, iniling namin Panginoon ang patuloy na paglilinis ng mahal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo upang manumbalik ang masaya at masarap, mainit na fellowship, and at the same time yung maluwag at malaya na pag-work ng Holy Spirit na without any resisting from us. Kaya thank you so much, Lord, sa iyong grace and mercy. Dahil po sa mga yan, we are what we are now.
At sana po, Panginoon, manaig ang iyong kalooban at ano man po ang aming kalagayan, you know exactly. At ikaw pong bahala na mag-meet sa mga pangangailangan nito. At ang kalwalatian, kapurihan, karangalan na siya po naming hangarin. At i-bless mo po lahat ng listeners. Maybe mga late listeners mamaya. And then, hari ng mga Panginoon ay maging ugali namin palagi yung magiging thankful kami. At palagi po nagpupuri, titiwala, nagsasaya sa Panginoon. And then, with deep excitement, yung promise mo na babalikan mo kami muli kung saan ka ay duroon kami. And we are so grateful for that. Salamat po, salamat po. Ang lahat po ito, Ama, ay iniling namin pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So mga kapatid, mga kababayan, na nakasubaybang ngayon nakikinig, at maraming salamat po at na-share ninyo ang live stream natin sa inyong mga kakilala at kaibigan na pag nabigyan nilang tayo kahit paano ho ay mabibless sila, no? Kaysa dun sa wala tayong nagawa. And then at the same time, of course, when we share them, ay kaalinsabay po kalakip yung ating prayer na sana po ma-bless at ay maging karagdagang lakas sa kanyang spiritual na buhay. Alright, buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 16. Romans 16 verses 17 to 20. Dito natin po hugutin yung foundation po, kaya yung premise ng ating pag-aaral dito sa Romans 16, 17 to 20. Ang pag-usapan po natin sa umagang ito, mga kapatid, kayo po mga mahal namin at mga giliw na taga-subaybay at nakikinig ngayon, ay contrary to the Lord Jesus Christ. Contrary to the Lord Jesus Christ. So yun po yung paksang ating tutunan ng pansin. Yung huling bahagi nito ay mamayang gabi na po. So at least meron tayong natututunan habang ang mga panahon ay lumilipas. Romans 16, 17 to 20. Verse 17 says, Now I beseech you, brethren, mark them, which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. In verse 18, For they that are such, yung mga ganon, serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, mga tiyan, and by good words, and fair speeches deceive the hearts of the simple. Simple, yun po yung mga pangkaraniwan mga tao. For your obedience, verse 19, is come abroad unto all men. I am glad, therefore, on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Kung i-follow up ko po, idadagdag dito yung Isaiah 8:20, meron po talaga doon na announcement ang Panginoon at pinasulat kay Isaiah. Sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. It is because it is no light in them. Na kailangan po ang bawat po mananampalataya, bawat nagsasalita, nagkiklaim about the doctrines, about yung turo ng Panginoon, ay kailangan po according sa salita ng Diyos, to the law and to the testimony. Makikita po ninyo yan ang mga ilang katawagan sa salita ng Diyos according to Psalm 19. Makikita po ninyo doon iba't ibang katawagan sa salita ng Diyos. Kaya, to the law and to the testimony. Yan ang patutog ng Panginoon na isulat. We have already the copy. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kaya napakalaga po ng lahat ng totoong Kristiyano, biblical Christian, mag-search tayo ng scriptures, John 5:39, study tayo to show ourselves to approve unto God, the workman that needed not ashamed, rightly dividing the word of truth. Nandun po yung pinakamahalagang bahagi ng statement na yon.
rightly dividing the word of truth. Kaya marami hong mga naglitawan na mga heresies o yung mga maling turo, not according to the law, not according to the testimony of God, ay dahil po sa kawalan ng awareness at hindi po nila naunawaan, nalalaman yung right division ng Biblia. Problemang malaki po yun. Pangalawa, 3 classification lang po ng taong kasausap ng Diyos sa Biblia. Okay? At yan po yung Jews, Gentiles, and the Church of God. Pag Church of God, ito po yung mga possessor ng buhay ng Diyos. Meron yung one spirit indwelling in them. Shield sila with that spirit. Okay? At sila po ay tinawag na saved, justified, sanctified in Christ. Kaya napakalagang malaman po yan, rightly dividing the word of truth. 3 classification, 1 Corinthians 10:31 and 32, na huwag kang magbigay ng katitisuran sa mga Hudyo, sa mga Hentil, neither sa Church of God. Pakatandaan po natin. At yan po yung napakalaga na dapat po nating tignan sa Biblia. Kanino ba? Sino bang nagsasalita at sinong nakikinig? Kanino ba galing isulat at sino ang sinulatan? Ganun lang po naman po yun eh. Ito yung nami-miss po ng iba kasi nirarambol po nila kasi mga talata kaya nagkakaroon po, lumilika ng maraming klaseng mga doktrina na kanilang pinaglalaban pero pag kailangan suriin doon po according sa salita ng Panginoon. Kaya napakaselan pong gawain ito na iniatang ng Panginoon sa ating balikat. Tayo na mga possessor ng banal na espiritu, siya po yung ating teacher. Kaya mahalaga po ito, mahalaga. And then of course, pagsundin po natin yung turo ng ating guro, the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 2 verse 13, kailangan ho ay palagi nating i-compare yung spiritual things with the spiritual. Pakatandaan po natin, spiritual things, mga salita ng Diyos, according sa John 6 verse 63. And then not only comparison, always think about the context. And not only the context, but yung contrast. Kaya contrast. Para makarating po tayo sa tamang conclusion at makapagsalita po tayo according dun sa kanyang salita. At because of that, meron tayong light kasi. Kaya hindi pwede pong i-interpret ang isang bahagi ng Biblia, bahagi lang na hindi mo kinonsider yung kabuuan. So you have to compare. So interpret yung pong tinatawag nating part for a whole. May bahagi lang ng kabuuan yon. So hindi ka pwede mag-stick doon sa bahagi. So yan po yung mga mahalagang bagay na dapat pansinin sa Biblia. Ngayon, ito, napansin natin dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them. Kasi marami nagsusulputan sa pagbabalik lang ng Panginoon. Marami nagsulputan diyan. Kaya kung hindi po tayo talaga masugid nagsusuri sa Biblia, talagang gano'n na ho ang mangyayari. Confusion. God is not the author of confusion according to 1 Corinthians 14:33. Kaya mahalaga po talaga ang ganitong pagkakataon. And then at the same time, if you have those, yung mga pangunahin pong yon na bagay, na rules of interpretation, alam nyo, napakagandang pong mga tools yun. Okay, right division, ibig sabihin ng Biblia may division. Parang isang bahay, may division. Hindi naman pwede yung sala, yun, hindi naman banyo. Alright? Iba-iba. Hindi naman yun ang kwarto. Doon ko lahat magbabanyo. Doon ka lahat magkwarto. Ano yun? So, hindi po walang division. May division din po. So, si Pablo ay noong pong siya'y naliwanagan. Kasi si Pablo ay namulat sa sistema ng kautusan. At ang wika nga niya doon sa Philippians, blameless ako diyan. So, sa madaling salita ay fanatic. Kung gamitin natin yung word na fanatic, dedicated, masugid at kinikilala. Saul ang kanyang pangalan during that time. Kaya dito po sa intro natin, when Apostle Paul acted as Saul, he confessed he was wrong. Although he thought, yan po yun, he was right.
Akala niya tama siya during that time, that's why napakatapang niya, napakasigasig, napakabagsik. Na kapag may narinig siya na kaibang pananampalatay, sinusugod niya ho yun. At humihingi ho dun sa mga priest, no? Mga high priest, ng sulat para bigyan ho siya ng permission, authority to arrest them, para ho sila ibilanggo and then saktan. Ang iba ko talaga ay kumbaga sa ko ni pinapatay, something like that, ano. So 1 Timothy 1:13, ito yung maganda, yung may admission. Kasi yun po yung naisip niya during that time. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, yun ang pinakabuod doon. Ay nagkaroon siya ng liwanag at nagkaroon siya ng conversion at siya ay nain kay Kristo spiritually. Alright, sa 1 Timothy 1:13, who was before, ang wika niya, a blasphemer. Was before, ang wika niya, dati ako ay blasphemer, mamumusong, persecutor, injurious, mananakit, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Have you noticed that? Aminado siya na naging ignorant siya during that time na umiiral na po yung sistema ng New Testament, yung dispensation of the New Testament, dispensation of the grace of God. Yan pa isang problema ng mga mangangaral, ay yung pong dispensational truth na dapat ito ay bigyan ng pansin, kahalagahan para ma-rightly divide natin ang salita ng Diyos. And then of course, ang Panginoon ay nagtuturo din ng similitudes, figures of speech. Kailangan ko dito ay alam natin yung mga, kahit paano, meron tayong natututunan, nalalaman ng mga figures of speech. Okay? So isang bagay po nakita natin dito, yung kababaan ni Apostle Paul, nang malaman niyang mali siya, kasi yun ang iniisip niya, tama, during that time, kaya ayaw niyang maging mabuhay, manatiling buhay, contrary sa Panginoong Jesucristo, malaking laban ho yun. Wala ho siyang panalo dyan. And then not only acted as all, he confessed he was wrong, although he thought he was right, he was acting contrary to the name of Jesus. Yes, we always wrong when we act contrary to Him. Ito po yung pangyayari, mapansin natin sa Acts 26, 9-14. Ito yung kanyang depensa, pagpapahayag, confession, sa harap po ng pamuno ng Roma. Sabi ng Acts 26, 9-11, I verily thought with myself. I want you to notice that word. I verily thought with myself. Delikado kasi yung puro self, ano? That I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Verse 10, which things I also did in Jerusalem. Dami niyang pinagagawa po talaga, no? And many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest. Naku, kakotsaba pa itong mga sacerdote, itong mga chief priest, no? Pamunuan, no? Ang katapat po dito sa ating panahon ay mga bishops. No, mga bishops, mga cardinals, ano? Okay, and when they were put to death, I want you to notice that, napakabagsik po, they were put to death, I gave my voice against them. Sige, patayin nyo, yung mga ganun ba, no? And I punished them of malimit, pinaparusahan ko sila malimit, binubugbog, no? In every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto the strange cities. Talagang ang tapang ng tao nito, dahil ang paniwala niya, tama, totoo. No? Talagang known siya, nung siya ay Saul. Pero nung ma-encounter niya ang Panginoon, nagbago ng lahat. Kaya ginamit naman siya ng Diyos, kaya may sulat siya sa Biblia, halos 13 ang sulat niya sa Biblia, na libro. Upang sa panahon natin ngayon, pag natuunan mo nga ng pansin yung mga Pauline epistles, dito ho, kasi may revelation ng Panginoon sa kanya na hindi niya ni-reveal sa mga nauna. Yung tinatawag niyang mystery, no? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pag-aaral. Kailangan make sure na tayo'y kumikilos, nagsasalita, nabubuhay according to the law and the testimony of the Lord. Kasi if we speak not according to His word, then there is no light in us. Mahalaga po yun. So ngayon, pag-usapan po natin, itong mga ilang bagay na
masasabi ho natin batay sa Biblia na contrary sa Panginoong Jesucristo. Alright, to go contrary to Him is when we are number one. Ito yung number one natin. Maka-check po natin, mga kapatid, yung bawat decision making natin, ang ating mga iniisip, yung akala ko, I thought, yung ganito, be careful. Make sure na bago natin gawin ang isang bagay, tiyak mo na ito ayon sa salita ng iyong master, the Lord. Yung tatay, kasi saya't sa gusto natin, haharap po tayo dyan sa judgment seat of Christ. Yung judgment ng kasalanan, sa Calvary na po nangyari yun. And then at the same time, yung eternal judgment dun sa impyerno, ito dun sa mga nag-reject sa programa ng Panginoon, right? Yung biyaya ng Panginoon, yung person na namatay para sa kanila, na ilibing na buhay maguli, yung rejection ng tao dun sa kanyang payment, kundi nanalig ang tao sa kanyang religion, sa kanyang nagagawa, okay? Sa mga kautusan na ito naman ay hindi tayo under ng law, ang wika ng Biblia, under grace tayo. Kasi tayo sa pananampalataya nakuha natin yung righteousness ng Diyos, hindi sa righteousness ng law, hindi yung righteousness ng law. Ang righteousness po ng law, according to Deuteronomy chapter 6, ay yung gawin mo, no? Yung gawin mo individual, talaga. Gawin mo yung kautusan, sikapin mo gawin lahat, and then you are establishing your own righteousness. Own righteousness. Ngayon, ang una po natin tatalakayin dito na may kinalaman sa contrary to the Lord Jesus Christ, to go contrary to Him is when we are, number one, blinded by prejudice. Binulag ng tinatawag nating prejudice. Prejudice. Papapansin natin dito sa 2 Kings 5, 2 Kings chapter 5, ito po yung maganda ring account dito na isang tao na leper, Naaman ang pangalan. Okay, so nung siya ay ginamit din ng Panginoon para alisin yung mga captives dun sa Israel, no po, yung mga captives out, yung mga captives ng Israel, ay ginamit po siya ng Diyos kasi matapang na tao to talaga, a great man, at ito ay honorable, at tapos a mighty man in valor. He was a leper in chapter 5 verse 1. And then nung yung mga isa sa mga captives na kanya pong pinalaya doon sa Israel, po, captives ng Israel, maid po ito, babae. Naging concern po siya at inabangan niya yung si Mrs. Naaman. Tapos ay para mapalapit doon sa king ng Syria. At nang sa ganun, yung king of Syria ay makapagpadala ng note letter sa hari ng Israel. At sa ganun, sa pag-asa na dahil alam niya merong prophet sa Israel. Yan po yung alam niya. So to make the story short, nagkaroon nga, nakuha ang atensyon ni Elisha. At si Elisha po ay meron siyang instruksyon. Pinadalahan siya, okay? May sinabihan siya, nilapitan tungkol sa problema ni Naaman para gumaling yung kanyang karamdaman. And then ito mababasa po natin dito ay 2 Kings 5:10 to 11. Okay, 2 Kings 5 to chapter 5, 10 and 11. Pag preconceived o prejudice po, ang kahulugan nito, preconceived judgment. Kaya naghatol ka agad na hindi mo yan sinuri at tinalam yung sitwasyon o paano ba pagkasabi, ganito ganyan. Yung hindi matwid na palagay, ito yung palagad, thought, yung sinasabi gaya ni Paul, no? I thought, no, I thought myself, kanya, alright. Ito yung nangyari po dito kay Naaman, blinded by prejudice. Pag nagiging prejudice po tayo, alright, palagay mo lang diyan, wala naman sinasabi ang Diyos ng ganun, ikaw po'y blinded by prejudice. Contrary po yan sa Panginoong Jesucristo, no? Preconceived judgment, makikita nyo sa screen, hindi matwid na palagay.
2 Kings 5 verse 10 and 11. And Elisha sent a messenger unto him. So ito po yung instruction ni Elisha, man of God, prophet. Elisha sent a messenger unto him kay Naaman, saying, Go, and ito instruction, go and wash in Jordan 7 times. Kaya pumunta ka doon sa Jordan River, maghugas ka ng 7 beses, and thy flesh shall come again to thee, and thou shall be clean. Simple lang instruction. Kung naniniwala siya, gusto niyang gumaling, dapat di-apply niya muna. 7. Go and wash in Jordan 7 times. So, anong mahirap naman dun? And then, but Naaman, ito yung problema ni Naaman. Yung preconceived judgment, hindi matuwid na palagay, meron siya kasing iniisip na gustong mangyari. Yan ang problema niya, yung kanyang sarili, no? Yung gusto niyang mangyari, hindi nasunod. Yung iniisip niyang gustong na mangyayari, na gagawin, hindi nasunod. Ito yung reaction niya sa verse 11. But Naaman was wroth, galit na galit. Went away. Hindi niya pinansin yung sinabi. And said, Behold, I thought. Ito yung kanyang palagay, preconceived judgment. Hindi matuwid na palagay. Akala ko, he will surely come out to me. Akala ko, darating siya pa, para ako'y tulungan, personal, and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Hindi po yun ang nangyari. Ang instruction, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shall be clean. Mapanganib po yun. Hindi mo inalam, right? Kasi unang-una, gusto mo lang gumaling dun sa paraan niya. And then paraan niya, para sa ganon, marahil dito may pagmamalaki siya. Ito yung prophet ng Panginoon. Lumapit sa akin, yan, nagsabi ng ganito, gusto kong marinig kanya. Alam niyo, napakahirap po ng ganon, ano? So, sana ho ay maisip po natin ng isang bagay, bakit kaya yung inaasahan ko ay hindi yun ang nangyari at ibang paraan ang pangyayari, no? Ang Panginoon, ganon din po yun sa ating mga prayer. Naniniwala ka talaga sa Diyos na yung hinihiling mo, kaya niyang pagalingin yung kaya niyang ibigay. Pero yung paraan mo, baka ho yun ay palagay mo lang dun sa paraan na yun. Ito ho, may pangyayari, hindi ho nangyari yung palagay niya. I thought, kaya yung po yung prejudice, preconceived judgment na hindi matuwid na palagay. Huwag ho tayo magpalagay, kailangan according, ayon dun sa paraan ng Diyos, ayon sa will ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa instruction ng Diyos. Yun dapat ho ang miral sa bawat tunay na mananampalataya. Ano po? Tingnan natin yung Luke chapter 12. You remember this guy, no? Itong guy na ito, halos lahat na po ng kanyang buhay rito dahil mayaman ho siya. May lupain, ano? Talagang sagana yung lupain. Alam naman natin kung sino nagbibless pag sagana ang lupain at ang iyang kabuhayan. Panginoon. Kaya lang, naiba ang naging kaisipan niya, no? And then in Luke chapter 12, 16 to 17. And he spake a parable unto them, saying, ito, nagbigay ng parable ng Panginoon, illustration ng buhay, para magatid ng truth. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Ito yung problema. Pag umangat ng buhay, naging plentiful, naging rich na, ito ho, bantayan ho natin yung ating attitude, ano? Kayo po nakikinig, baka mamaya yung kabuhayan mo ngayon ganito, darating ang araw ay mag-i-increase yan. Ito ho yung ayaw ng Panginoon na mangyari. Bakit? Pansinin natin yung kanyang statement sa verse 17, yung statement. And he thought within himself, o kita niyo yung problema? He thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. So alam naman natin yung mga succeeding verses, puro makikita mo doon, this will I do. Okay? So nakita po natin, then doon sa ganong kaisipan, right, ganong thought, bigla hong nag-appear ang Panginoon sa kanya.
then thou fool. Kita po ninyo yung reaksyon ng Diyos. That's a kind of foolishness. Pag ang palagi mong iniisip yung sarili mo, then yung pamamaraan mo, foolishness sa Diyos po yun. Kukunin ko yung kaluluwa mo ngayon, mapapakanino yan. Totoo po yan. Mapapakanino. Aring sabihin mo, di sumahal ko sa buhay, bukas din mamamatay mga yan eh. Kung mapapakanino. Sige nga, hindi man tayo forever dito eh. So hanggat may opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of God. Always think about Galatians 6:10. Okay, you have that. Pinagkatiwala tayo ng Panginoon and do. Yung kung ano ang pwedeng gawin sa bunsod ng Banal na Espiritu. Okay, he thought within himself, saying, what shall I do because I have no room where to bestow my fruits? Alam niyo kung titignan natin yung Psalm chapter 10 verse 4. Psalm chapter 10 verse 4. Kaya mahirap po talaga yung I thought, akala ko, yung ganon. Alright? Blind, no? Blinded by prejudice. Preconceived judgment po yun. Kay palagay, no? The wicked, through the pride of his countenance. Lagi siguro pinapalakpakan na ito, talagang pinupuri nito, halos nakatingin yung mga tao sa kanya, no? The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Kaya yun po yung binabantay ng Panginoon, yung iniisip po natin, yung thoughts. You remember yung 6:5 ng Genesis, bago nagparusa ang Panginoon ng paglubog ng mundo sa tubig. Nakita ho niya yung thoughts ng tao, yung thoughts of their heart, evil continually. Thoughts, kasi wala pa laging iniisip, kundi yung kanilang sarili. Kaya kung titignan mo natin, pupuntahan mo yung Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yun po yung kaisipan na nais ng Panginoon na imulat na magkaroon ng kaisipan ang bawat professing Christian. Ang lahat ng mga tunay na Kristiyano, yung kaisipan na yun. Ano yung mga following verses? Humility. Napakatas ng kalagayan, but he humbled himself, became obedient unto death. So whether we like it or not, papanaw ho tayo, mamamatay. Appointed na ho yan according to Hebrews 9:27. Ang kailangan ho nating pagkabalhan sa isip natin ay mga bagay na nais pa ng Diyos. Bakit ako ay nagising ngayon? Bakit kami ay buhay pa ngayon ng aking pamilya? Bakit kami pa kahit paano ay naalala niya sa aming pangangailangan? Bakit kami pinapanatiling masaya o something like that shape sa buhay na ito? May purpose. Di ho pwedeng wala. All we have to do is spend time, alright, meditating, pagbulay-bulay po tayo ng kanyang salita, and then all of a sudden, ay re-reveal sa iyo ang mga bagay na dapat bigyan natin ng priority at palaging ilaman natin sa ating puso't isipan. Mga kapatid, ganun lang po naman yung kasimple. That's why we have the book. Ito yung instruction natin sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, napakahirap po yung preconceived judgment, ano? Kaya wag ho tayong magkaroon ng ganun, ha? Yung tinatawag nating na hindi matwid na palagay. Mahirap po yung entertain mo yung palagay. Akala ko, pag na-find out mo, kasi ang final authority, ang Diyos. Pag sinabi niyang ganito, yun na yun, tama. Saan mo ilalagay yung isip mo? Doon sa kinakapa mo ba, yung iniisip mo, yung palagay mo? O saan ka pupunta? Doon sa truth, facts, salita ng Panginoon? Kaya yan po yung buhay natin, why God still preserves us. That is the purpose. Yung thought, bantayan po natin yan. Baka mapagsuspetsa po tayo, wala naman po yan matibay na basihan na ayon sa Biblia na mali ito, mali yan, no? Ito tama. Yan ganun ho. Kailangan ho palagi natin kinokonsulta, sinesearch yung scripture. So, yan po yung una na contrary sa Panginoong Jesucristo, yung blinded by prejudice. Wag po nating
i-practice yung ganyan dahil yan po yan ay kabulagan, yung preconceived judgment without basis from the scripture to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Pangalawa, okay, tignan po natin yung Luke chapter 21. Yan. Luke chapter 21. Pasyalan po natin yung Luke chapter 21. Maganda pong basahin ito. Meron po tayong makikita ritong kaiba na ito ay i-connect natin, ihambing natin sa panahong umiiral. Okay? Luke chapter 21. Ito isang bagay na dapat nating isaalang-alang sa ating kalagayan, lalo na, alright, makikita ninyo sa mga news, kung ano-ano yung mga nakakagulat na mga pangyayari, and then mga ginagawa ngayon ng mga prominent, known na mga organization sa buhay na ito. Pagkakaroon natin yung Luke 21, basahin po natin yung 34 to 36. 34 to 36. Sabi ng verse 34, and take heed to yourselves. Pakinggan ninyo ang inyong sarili, pansinin ninyo yung nangyayari. Lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. I want you to notice that word, no? Overcharged with surfeiting. And drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. Noon pa ho, meron na ditong babala ang Panginoon, no? Pasabi sa mga kinaukulan ng mga disciples, taong nakonekta sa Kanya. Sabi niya, take heed to yourselves. Magbantay tayo. Tignan natin ang ating mga sarili. Baka iba na iba na yung pinagkakabalahan. Taliwas na doon sa preparation natin para doon sa ating pag-abang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Baka ito ay taliwas. Okay? Doon sa mga gusto niyang mangyari o behavior natin habang tayo kanyang binubuhat bilang kanyang katiwala. Kaya sabi niya dito ay take heed to yourselves lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. Kung tagalogin ko po yung verse 34, at pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili, baka sa anumang oras ay mga gugumon, okay, nagumon ka na sa bisyo, ganun, barang-barang, o sa isang bagay, mga gugumon ang inyong mga puso sa pagpapasasa. Pakabigat na mga term sa Tagalog nito, no? Pagpapasasa at paglalasing, pati sa mga pagkabalisa ng buhay na ito. Ano pat darating sa inyo ang araw na yon nang di namamalayan. Ito po yun, may babala ang Panginoon. Baka sub-sub tayo sa mga bagay na ginagawa, pinagkakabalaan masyado, ay lumilihis na tayo dun sa preparasyon, lumilihis na tayo dun sa mga instruction. Ito po yung kanyang babala, no? Ito po yung warning, caution ng Panginoon. Alright? Yung ginamit niyang pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Take heed to yourselves. Baka lest sa anumang oras ay mga gugumon. Alright? Yung lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. Yan, mga gugumon ang inyong mga puso sa pagpapasasa. Surfeiting. Paglalasing, pati mga pagkabalisa ng buhay na ito. Ano pat darating sa inyo ang araw na iyon nang di namamalayan. Verse 35, for us is nailed, bitag, shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Verse 36, watch ye therefore, watch ye therefore, watch ye therefore, pray always, that you may be accounted worthy to escape. Kita nyo? Tinitignan din ng Panginoon yung ating attitude, mga kapatid. Yung palaging laman ng ating puso, palagi natin pinagkakabalahan,
that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Ito po yung kailangan natin pagandaan, ma-avoid natin yung dapat na ma-avoid, at ma-escape natin ang mga bagay na ito na ayaw ng Panginoon na mag-occupy ng ating buhay dito kaysa sa Kanya, kaysa sa Kanyang kalooban, sa mga bagay na dapat ay ipamuhay natin according to His Word. Kaya mga kapatid, no, ay maselan ho ito. Overchurch with surfeiting. Alam niyo yung salitang surfing, no? Yung surfeited means make someone weary. Parang yung tao ay nagiging pagod na, no? Lupaypay na of something through excess. Ang dami niya kasing niload sa utak niya. Alright? Halos yung oras na ginugugol niya ay para dun sa isang bagay na na-loaded na siya, pagod na pagod, hindi na makapag-isip ng maayos. Yan po yun, no? Yan po yung surfeiting. Ang kahulugan po niyan, make someone weary of something through excess. Ano kaya yung mga labis-labis na yan? Na dun sa ating pagtatagalog, pagpapasasa. Nagugumo na siya rito. Alright. And then, sa Tagalog, yung nagpapakabundat ba? Nagpapakalango, pagkamalabis. Dapat tama lang. Okay. Kaya napakahirap. So, i-compare natin yan with Mark chapter 4, verse 18 to 19. Alam niyo itong, yung salitang overcharge with surfeiting, parang yung salita dito, hindi siya common, ano? Ito ay unusual, no? Unusual phrase, overcharged with surfeiting. Parang ito ay nagpapahiwatig ng tinatawag nating cashless or a credit card society. So, pansinin ninyo, di ba ninyo naririnig sa news yan, nababasa, na halos ngayon ito yung mga target ng mga negosyante, banking system, cashless. Diba? Iba't ibang mga organization, cashless, or a credit card society. Para yung mga tao, pansinin natin, kaya pala naglipa na ang maraming ganito. Para yung mga tao ay makabili na sila at makapagtinda, ano itong paraan? On the internet. On the internet. Yan po yun eh. On the internet. At alam naman natin ang connection nito. If you remember yung Matthew 24 and then connect mo yun sa Revelation 16. You cannot buy and sell without. Kasi ito yung paghahanda, preparation, conditioning ito eh. Para sa actual na mangyayari sa tribulation period. Makikita mo doon ay may 3 choices ka o may 3 bagay na maaring ilagay sa iyo. Mark, 1, yung number ng beast or yung name ng beast. Para yun ang maging palatandaan na ikaw nga ay nagpasakop sa gobyerno ng Antikristo. Kaya nga, napansin ninyo din, okay, kung kayo nakikinig, sa pangyayari ng COVID-19. Napansin ba ninyo yung naglipa ng hawak-hawak nung nag-inspect? Kung ano yung degree ng init ng katawan mo, yung tinututok ba sa noo? Napansin ba ninyo yon? So, yan na po isang palatandaan. Nagkakaroon ka na ngayon ng idea na mangyayari sa inaharap. Kung tunay kang Kristiyano, hindi ka napapasok diyan. But of course, bago pumasok yan, kukondisyon na po yung mga tao. Kaya pagdating ho dyan, submit sila kagad sa gobyerno ng Antikristo. Kaya yung first 3.5 years ng tribulation period, ay medyo may katahimikan ito. Kasi ito yung deception, alright, ng Antikristo sa paraan ng 3.5 years para yung tao talagang makumbinsi niya.
Okay naman, o yan, o, de meron ka nga naman marka. Pero may sinabi ng Biblia rito, once na nagpatatak ang tao, imposible na to renew them again. Yan ang Hebrews 6. Okay, imposible na. Kasi nagpamarka ka na. Yung ayaw, ay willing silang magpapugod ng ulo pag nahuli. Kaya may mga talaga nag-escape dahil gusto nila, ayaw nilang patatak. So ang Panginoon ay pinipreserve, sinisave sila sa ibang mga area, ganon, no? So mga kapatid, just think about this. Ano ba yung mga pinagkakabalahan? Nagugumon, yan. Nagugumon, nagpapasasa sa mga gadget na kung saan ay pagod na yung isip mo dyan, pagod na yung mata, ay ayaw pa rin huminto. So yan po yung tinutukoy rito, yan ang ini-imply. Kaya nga po, hindi ba, marami na, halos laganap na ngayon. Okay? Through internet. Okay, nag-o-order ka. Through internet, nagtitinda ka. Kita nyo? So ito po lahat gagamitin po ng Antikristo yan pagpasok ng tribulation period. Kaya nga, tingnan natin itong description sa Mark 4:18 and 19. No? So ito po ay something na ini-imply. No? Have you notice yung surfeiting? Kung ibuwagin natin yung salita. Surfeiting. Ano yung unang 4 na letra? Surf. S-U-R-F. O anong ginagawa mo dyan? Nagsasurfing. Ano yung sinasurf mo yon? The net. Net. O, anong net ka dyan? www.com. O net. Yung mga ganun na? Napansin niyo yun? Kaya mga kapatid, kaya yung isa lang, the only mention of the word surfeiting or surfeit. Right there. Ito sa Luke chapter 21 verse 34. 21:34. Have you noticed the number? Luke 21:37. How about the 34? Ay mapansin ninyo, 3 plus 4, 7. Ito na. Huwag ka nang magtaka ngayon sa nangyayari kasi yan ang ini-imply kasi ito ay unusual phrase sa Biblia. Surf the net. Surfeiting. So yun po yun. Sabi ng Mark 4:18 and 19, then we'll go to the last one. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. Kasi yung 4 na uri ng lupa ito, no? Yung seed yun ng word of God. So isang binanggit niya dito, yung nasa thorns. Kasi wayside, yung ganyan, yung mga stony place, thorns, and then good ground. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. Hear the word. In verse 19, and the cares of this world, and deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in. So ano po yung nangyari? Choke the word, sinakal niya yung salitang pinakinggan para hindi ho ito mag-function. Kumbaga, sa normal na situation, magiging abnormal ang operation. Ano? So, ganun lang po yun. No? Choke the word and it becometh what? Unfruitful. Mga kapatid, pakicheck ho natin yung araw-araw nating buhay. When it comes sa spiritual life, fruitful ba ito? Yes, you have so many things with material things. But how about your new man? Kasi yan ang binigay ng Panginoon sa iyo for eternity with Him in heaven. Physical, galing yan kay Adan, na biktima ng devil. Kaya nga yun po yung pagpapahayag ng 2 Corinthians 4, the outward man perish, but yung inward man renewed day by day. And then, ay binigyan din niya yung 2 bagay. Things na nakikita temporal, things na hindi nakikita eternal. So, alin ka dito ang mas bigyan mo ng priority? Yes, you bless with so many things. But ano ang ginagawa natin sa mga blessing na yan? Sarilinin mo?
Paano yung sabi ng Panginoon dito? Okay? Paano natin sasagawa yan? Ulit-ulit, Old Testament, New Testament. Kaya nga, pasyalan natin yung 1 John 3. Kung titignan natin yung 1 John 3, okay? Ito yung paalala sa ating lahat. 1 John 3. Sa 16, paalala ng Panginoon, 1 John 3:16, hereby perceive with the love of God because He laid down His life for us. Yun ang proof ng kanyang pag-ibig na na-announce sa John 3:16. And we ought to lay down our lives for the brethren. Have you noticed that? Kaya yung Galatians 6:10, especially unto the household of faith. And then in verse 17, but whoso hath these words, good. Ayan. Lahat ng kinaukulan. Kung sino man ang meron ng goods ng sanglibutang ito, at nakita niya, and see at his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion, hindi man nahabag. Alam pakialam, something like that, from him, how dwelleth the love of God in him? Yun yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Sabi natin na itinanggap natin ng Panginoon ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, Romans 8:39. Ang buhay na walang hanggan na gift ng Diyos ay na kay Kristo. So ang point dito ay kailangan maging aware tayo kung anong ginawa ng Diyos, at nung tayo nagpasya ng buong kababaan with admission ng ating sinfulness, and then we accept the Savior, we accept the Lord, the person God manifests in the flesh, and then at the same time, and we are aware through the written words of God, yung payment na ginawa niya, how He did pay them. Paano niya binayaran to? And then because of that, nang lambot ang iyong puso, na-realize mo, napakadakil ang pag-ibig. Binigay ang sarili. Hindi ho siya nagpadala ng mga angels para sila nang lumitas. Hindi. Personally. That's why binabanggit natin palagi, kailangan may personal talagang pagkilala, pagtitiwala, pananampalataya, pagtanggap sa person. At saka yung kanyang ginawa. Kaya kung meron kang goods, pinagpapala tayo, edi mag-share ka. Kasi lalo na kung kinaukulan ay nasa pangangailangan, share ka. At kaya ako saludong-saludo sa mga kapatid, sa mga Kristiyano, saan man sila, whoever they are, talagang hindi nagiging maramot sa mga bagay meron sila. So habang may opportunity, do more. Sige lang. Kasi yan po yung hinahanap ng Panginoon na attitude. So, mga kapatid, ang uri ba ng lupa, kung ito'y kapit sa iyo, ay gaya ba ay ground, ito ba yung thorns, o good ground, yung susunod, alin ka dito? Narinig mo salita ng Diyos, kaso lang naging problema yung cares of this world. Kaya ito yung sinasabi nating na binabanggit sa Biblia, yung overcharge with surfeiting. Kahit naman kayo mag-charge, pag overcharge yan, delikado, di ba? Mag-charge ka ng cellphone or what, pag na-overcharge yan, sunog. Surfeiting. Sa-surfing ka. Naghahanap ka ng something sa internet. Internet. Have you noticed that word? Internet. Para makaugnayan mo. Pwede mong gamitin yung internet yan na kailangan primarily kapakinabangan ng iyong spiritual na buhay. Pangalawa, may something naman na magaganda dyan. Kaso lang, ang problema, walang katuturan, walang kaugnayan sa Christian life na overcharge na. Sa pagiging pagpapasasa natin sa isang bagay, puro doon na lang tayo ay nanonood, naubos yung time, pero yung prayer natin marahil, baka, napakadali, napakaikli, tapos na. Walang kasarap-sarap. Hindi mo na-feel yung softness ng puso. Hindi mo na-feel yung reality nung hinihiling at kinakausap mo kung sino siya. Ay hindi ho pangkaraniwang kinakausap natin sa prayer.
Mga kapatid, yan po yung dapat nating tandaan. Ang mga bagay nito ay contrary sa ating Panginoon Jesucristo kapag when tayo po'y prejudice na po, sa ating pong tinatawag nating blinded by prejudice, preconceived judgment, hindi matuwid na palagay. So kaya napakalaga po na malaman natin ang truth para pag sinabi mo, siguradong sigurado ko kasi sinabi ng Diyos to eh. Kahit anong mangyari, ito yung aking pangahawakan. And then, surfeited by worldliness. Yan ang number 2 natin. Surfeited by worldliness. Surfeited means make someone weary of something true excess. Sobrang pagod mo sa pagtatrabaho marahil. Ala na, puno po siguro, napupuyat ka na, hindi ka na mapakali. Maraming istorbo, maraming tumatawag, etc. Alright, sa pinapasan mo na ang mga bagay-bagay sa pag-asa, sa pangarap na magkaroon ka nito, magkaroon ka ng ganito. Wag, kapatid. Wag. Yan ang tinatawag ng Bibliang overcharge with surfeiting. Pag tayo nakikipag-usap ngayon na ano yung hawak natin, gadget, or said, huwag niyo akong pagkamalan. I'm not against that, but may rule. Kailangan ang lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos ay gawin nating lahat, alright, para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya titignan mo yung bagay na ginagawa natin, nakakapagluwalhati ba ito sa Diyos o hindi? May pakinabang ba na idudulot sa ating spiritual life o wala? O baka na-overcharge tayo ng kaka-surfeit. Surfing. No, yan po isang bagay. Ay surfeited by worldliness. Napakahirap po yan. No? And then, puntan po natin yung last. Dito po tayo sa Luke chapter 22. So, lilipat lang tayo ng chapter. Luke chapter 22. So, umpisa natin ang basa sa verse 31. Luke chapter 2, verse 31 hanggang 34. Ang pangatlo naman po, alright, ang pangatlo, last sa oras na ito, mamaya yung natitira, swayed by Satan. Swayed by Satan. Ito yan. Kaya kailangan ko dito talaga, word of God, kasi sword ito eh. Sa yung sword ho natin ito, ito yung bread natin. Ito yung light natin, mga kapatid. Pagkain natin ito. Ito yung light natin. Kumbaga sa vitamina, ito yung pampalakas sa spiritual life mo. Then always express thanksgiving sa Panginoon. At hinahabilin natin palagi ang ating buhay kasi dangerous. We are in a hostile na lugar. Word. Hindi tayo taga rito, taga-langit tayo. Kung Kristiyano ka totoo, taga-langit ka. You are in this world, but you are not of this world. Kaya nga inabangan ho natin yung kukuha sa atin para dalhin na tayo doon. Sabi nga ng John 14, kung saan ako, doroon kayo. Kaya nagpiprepare po siya ng mga places sa mga mansions eh. Mga kapatid, naisip po ba yun? Busy ho siyang naghahanda para sa iyo, para sa atin lahat. Tapos po ay baka naabuso ho natin yung time, pinagkakatiwalaan na dapat sana hanggat may opportunity. And then sabi nga ng Ephesians 5 ay redeeming the time. So, pagsamahin natin yung dalawa na yun. Redeeming the time, and then as we have therefore opportunity. And then meron naman talaga ang Panginoon na encouraging statement like Hebrews 6:10. Alright? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Pansin natin dun. And then, i-compare mo yan, i-ignay mo yan dun sa 1 Corinthians 15:58. Be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. So, ano man ang inyong ginagawa, sabi ng Colossians, ay gawin ninyo sa ikaluluwalhati niya. For His glory. O, yun lang po yung establish natin. Aware ka kung ang mga kaibigan, mga tao, makakilala mo, na dumaan sa buhay mo, alright, kaibigan na kaibigan mo, there will be a time na hindi na kayo magkasundo. Nangyayari po yun. Pero never po mangyayari sa Panginoon. Malulungkot ang Panginoon, and then at the same time, by His grace and mercy, patuloy ho siyang gagawa dahil alam niya may pagkakataon
na ikaw ay babait at gagawa mo, limatawang ka, gawin mo muli yung responsibility natin, time natin. Mga kapatid, just think about that. Sway. Anong ibig sabihin ng sway? Note. Ang ibig sabihin ng sway, controlling influence. Controlling influence. That's why swayed by Satan. Pangalawang meaning na inilagay ko dyan, cause to change in opinion or action. Okay, maaring may promise ka, may sinabi ka, hindi, kahit anong mangyari, ganito, ganyan. Cause to change in opinion or action. Maaring mayroon kang palagay ngayon, mayroon kang iniisip, pero ito ay iniisip mo para sa Panginoon, kaya good heart ka, pero kaya lang hindi ka nagbabantay, hindi ka vigilante, cause to change in opinion or action. Instead na dapat gawin natin ito, nagbago tayo ng isip, no? Nagbago tayo ng action. Mga kapatid, ano yung action mo ngayon? Ano yung kasalukuyang action natin ngayon? Anong kasalukuyan namamalagi naghahari sa ating isipan? Ito po yung mga tanong na dapat po palagi natin tanong. Baka ho yung bagay na sinabi ng Panginoon na dapat gawin natin, baka ho mag-change mind tayo dyan. No? Maiba yung action natin, maiba yung opinion, iba na ang direction. So yan po yung swaying ni Satan. Controlling influence cause to change in opinion or action. Ang sa Tagalog niyan, yung magpapagalaw ba sa buhay mo? Ano kaya ang gagamitin niya para galawin tayo? At magbago ang isip, magbago ang action. Magpabago. Yan pong ginagawa ng Satan. Modus operandi. May gagalawin siya around you, something here on earth, kasi siya yung God of this world. Magpabago. Tapos madadala ka na doon. Swaying. Sinusway ka na going to that direction. Opposite sa direction ng Panginoon. Kinakailangan mo talaga dito, mapagbantay ho tayo. Make sure na ito ay hiniling mo sa Diyos. Lord, sana po yung gusto mo ang siyang aking magawa. Please po, wag mong hayaan. Wag mong hayaan, Panginoon, na ako po ay makaiwas dyan. Oo, ako po ay hindi makagawa niyan. Kundi yung gusto mo, Panginoon, yung gusto mo. Yan po yan. No? Kaya Luke 22, 31 to 34, ito yung case ni Peter. Pansinin niyo yung attitude ni Peter. Ha? Si Peter buong buo matapang sa dating ng salita niya. Pero be careful po mga kapatid. Kaya naisulat po ito for our learning. Ano? And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Always think about that. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay, yung sinabi ng Panginoon ito, ay palagi nating isipin. Satan had desired to have you. Ano ka ngayon sa kasalukuyan mong kalagayan bilang Kristiyano? How is your spiritual life? How is your spiritual condition? How is your direction? How is your priority? Ano yung mga pinapractice natin? Ano yung nangingibabaw sa isip natin at action? Tayo po ang nakakaalam nun. Pero binanggit na po dito, gaya ni Simon, palagi nakadikit sa Panginoon, si Peter, no? Peter John, ganun, no? Satan had desired to have you that he may sift you as wheat. Yugyugin. Yuyugyugin ka, mawawala ka nga ng mga tamang kaisipan. Kasi bakit hindi ka yuyugyugin ang dami mong pinagkakabalahan. Alright, taliwas na doon sa dapat napakalagang oras nakaukol sa Diyos. Inukol natin sa ating sarili, o para sa ating kaibigan, o para sa kanino-kanino. Problema ito, isipin natin ba na ito, kapatid? Right? Ikaw nakikinig. Pero ang gusto ko yung concern ng Panginoon. Sa verse 32. But I have prayed for thee. Di ba masarap pakinggan yun? Kaya nga meron tayong intercessor Sa Romans 8, Holy Spirit. Tutulungan ho tayo, magpaabot sa Diyos ng tamang panalangin. Yung kahilingan. Hindi ho yung baka humihiling ho tayo, sobra-sobra. Baka ho gusto mo, pangarap po na ngayon, sana Panginoon, maging presidente ako, maging sikat ako, yung gano'n, no? Yung mga, baka no? I have prayed for thee that thy faith fail not. Yan ang pinaka-importante, na nais ng Panginoon, na ang ating pananampalataya ay huwag mabigo, huwag mag-fail. Huwag madisgrasya. Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
How is the measurement of your faith at present? Lumalago ba ito, nag-grow sa pamagitan ng salita ng Diyos na tinitake mo? Pinapakinggan mo, pinagbulay-bulay, kinakain mo. So yan po yung tanong, no? At kaya makikita natin, I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Maring nahilo ka, and then, na balik ka sa maayos na kaisipan, and then, pinapaalala ng Panginoon yung mga kapatid mo. When thou art converted, strengthen thy brethren. Kasi meron nang nakikita dito ang Panginoon sa kanyang foreknowledge na magiging decision, magiging action ni Peter taliwas dun sa kanyang sinasabi at that time na sinabihan siya, winarningan, kinausyon ng Panginoon. Verse 33. Anong reaction ni Peter pagkasabi ng Panginoon noon? Verse 31, at inignore niya yung verse 32. Hindi niya masyado pinansin dito. Ang tinanim niya sa isip niya, that thy faith fail not. O yan, ano? Yung prayer ng Panginoon, hindi niya binigyan pansin mahalaga. Sabi ng verse 33, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Ang galing po, no? Statement. And he said, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, Pedro, right, titilawik yung manok. The cock, hindi ang titilawik sa araw na ito, right, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Hindi ang titilawik yung manok, hanggat hindi mo ako deny ng 3 beses. Kita, pero yung sinabi ni Peter dito, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Kaya ito po yung kinokosyon tayo ng Panginoon. Kailangan ho yung buong kababaan. Whenever we pray, tanggap mo na without Him, you can do nothing. Always that. Tanggapin mo na without Him, you can do nothing. Na without His help, hindi magtatagumpay ang buhay mo. Hindi mo ma-enjoy ang blessing kung hindi po ito ayon sa kaparaan ng Panginoon at gusto ng Panginoon. Maraming mga tao po, loaded sila ng maraming blessing, pero magulong buhay. Walang kapayapaan. Hindi makatulog ng maayos. Ang daming iniisip. Baka pasukin, baka hold upin, etc. Baka mawala. Alam naman po natin ang Satan. Siya ho yung God of this world. Gagawin niyang lahat to destroy ang mga mananampalatay, lalo na yung testimony nila. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, sabi ng Panginoon, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Matthew 16. 21 to 23. Matthew 16, 21 to 23. Sabi po ng verse 21 in Matthew 16. From that time forth began Jesus to show unto His disciples. Ito po, natapos na po yung pahayag dun sa 18. Upon this rock I will build my church. How that, ito po yung kanya, unti-unti ho kasing binabanggit sa kanila yung mangyayari. Pero wala pa ho silang idea doon, no? Unti-unti na ho niyang sinasabi, nire-reveal sa kanila ang mangyayari sa kanya. Ngayon, siyempre, dahil matagal na silang kasama, hindi sila makapaniwalang mangyayari yung kaya ang bold na lang ng kanilang tayo na gaya ni Peter. How that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the 3rd day. Napakatindi na po ito. Masaklap na itong pangyayari nito, no? Alright, so na-disclose na sa kanila how that he must go unto Jerusalem. Alright, mag-suffer many things sa mga kamay ng mga elders, mga chief priests, kalahin niya ito, scribes, and be killed, and be raised again the 3rd day. Di po nila nakuha yung magandang balita. Mabubuhay naman siya maguli. Ngayon, ano po ang reaction ni Peter sa verse 22? Ito na naman si Tatang Peter. Then Peter took him and began to rebuke him. Kita niyo, ang lakas ng loob ni Peter. Saying, Be it far from the Lord, this shall not be unto thee.
Kita nyo? O hindi mo ma-blame kasi yun ang naabutan niya, yun ang alam niya. Limited ang kanyang isip, kaya po lahat po tayo kailangan aminado na ang isip po natin, kaalaman ay limitado. So para maragdagan ng kaalaman, magkaroon tayo ng understanding, magkaroon tayo ng wisdom ng Panginoon, yun palagi mong ipag-pray. At siyempre, spend time reading the book, right? Studying the book, meditate upon the book, search the scriptures, study to show thyself approved unto God. Yun lamang pong solusyon. Kaso hindi pa ho tayo talaga perfecto rito. Kailangan ho dito talaga palagi tayong nakabantay. Pag nalaman mo, according to the light of the scripture, nagkamali ka, right away confess mo. Huwag mong patagalin. Kasi pag tumatagal, kumakapal na yan, nagiging kalyo, kahit ano po ang nangyayari, manhid na tayo. Hindi po gusto ng Panginoon, delikado ka na doon. Pag manhid na po yan, maso na po ang ipopokpok sa atin, instead ng martilyo, para durugin yung gano'n. Kasi napakaganda po ng intention ng Panginoon. Mga kapatid, sabi na Peter, then Peter took him, began to rebuke him, saying, Be it far from the Lord, this shall not be unto thee. Hindi mangyayari to sa Panginoon. Panatag siya, confident. But he turned and said unto Peter, ito yung masakla, na hindi niya namamalayan, si Peter ay being swayed by Satan to do the opposite. Okay? Mag-iba yung action niya. Batay dun sa kanyang declaration, sa verse 22. Began to rebuke him, ang sinabi niya, Be it far from thee, malayong mangyayari ito, Panginoon. This shall not be unto thee, hindi magaganap sa ito. And he turned, the Lord Jesus Christ turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Kasi na-perceive ng Panginoon, si Satan yung nag-work sa kanya. Si Satan ang nag-i-influence sa kanya. Si Satan ang nagsusway sa kanya, Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Yan po talaga ang interest po ni Satan. Yung sa tao. Kasi gagamitin nga, sila na nga naman, tayo nga naman ang nabubuhay rito sa lupa, kahalubilo ng mga children niya, hanggat maaari ho, ay hindi tayo ma-identify sa Diyos pamagitan ng action. Although pwede ho tayo magdadaldal, mag-profess na tayo sa Diyos, pero hindi ho magkikita sa action kasi walang power. Magiging powerless mo po yun. Confusion lang po yun. Kaya yun ang gustong establish ni Satan. Mga kapatid, just think about this three. Contrary po yan sa Panginoon. Yung blinded by prejudice, wag na wag. O kayong mag-akala na walang basihan sa Biblia. Yung I thought, right? I thought sa sarili, he thought within himself, pride. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Make sure po lahat ng ating iniisip ay para sa Diyos at sa Diyos. Okay? Yan po lang. Yan lang po. Punuin natin yung ating isip. Ang Diyos ang laman nito, yung gusto niya, yung ginawa niya, balik-balikan mo yun. Napakasarap pong balik-balikan yung pangyayari. Kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kaya yun din po yung binabanggit ni Paul ay nung ito ay salaysay niya muli, no? Makita po natin doon sa Ephesians, no? Gusto ko lang pong pasyalan ulit ito para malaman ho natin ang tamang attitude habang ho tayo may pagkakataon. Sa Ephesians 5, Be ye therefore followers of God as dear children. Yan ang 5:1 ng Ephesians. May dahilan. Verse 2. And walk in love as Christ also loved us. Hindi lang po nagtapos doon yung statement. And hath given himself for us. Para ano? An offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Mabango po yun sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagyakap sa kalooban ng Panginoon, mabango pong samyo yun sa Panginoon. Huwag nating ipagkait yun. Huwag tayong magkaroon ng pamumuhay, decision, kaisipan na ito ay mabantot sa pangamoy ng Diyos. Hindi po yan sweet-smelling savor.
Kayong pagmamahal po rito, walk in love, as Christ also hath loved us. Ano ang ginawa niya? Binigay ang kanyang sarili. Question, naibibigay ba natin ang ating sarili? Yan po yung katapat ng Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living what? Sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable what? Service. Mga kapatid, ikaw po yung magpapasya nun. Kung pinapaniwalaan mo yun, sinusunod mo itong Ephesians 5:1 and 2, the 1 John 3:16, 17, at marami pang passages in the Bible na nilatag ng Diyos sinulat para naman po tayo ay hindi ho nag-aak, hindi ho nabubuhay, hindi gumagalaw, right? Hindi kumikilos ng contrary sa Kanya. Mga kapatid, just think about that. Yung pag-ibig ng Panginoon talaga ito ho ay papansin natin nga dito sa chapter 2 na yung great ang wika niya doon sa verse 4. Yung pong kanyang mercy ay rich. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Mga kapatid, ano sa atin ito? Isipin ho natin ang tatlong bagay na ito na kontra sa Panginoon. Blinded by prejudice, surfeited by worldliness, and then yung pangatlo, swayed by Satan. Maging vigilant ho tayo. Pag alam mo yung salita ng Diyos, yung gusto niya sinabi ng Panginoon, ito po yung ating ipamuhay. With His help, kaya helper po natin doon sa Hebrews chapter 13. I will never leave you nor forsake thee. Kaya therefore, sabi ng kausap, alright, hindi siya matatakot kanino mang tao. Okay? Because God is my helper. Palagi ho nating i-claim yun. Doon lang po magiging lalong masaya ang buhay natin sa mundong ito. Nakausaw na po tayo doon sa Luke chapter 21, yung overcharge with surfeiting. Kamunduhan, worldliness. Okay, ito po, saan ho tayo nalalasing, hindi lamang po doon sa literal na alak. Saan ho tayo? Pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili, baka sa anumang oras ay mga gugumon ang inyong mga puso sa pagpapasasa, paglalasing, at pati sa mga pagkabalisa ng buhay na ito. Paubayan natin ang ating buhay sa araw-araw. Pangangailangan natin, ilapit lang sa Kanya, alam na niya yun. Ang unahin ho natin ang Kanyang kingdom, which is His spiritual kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya i-define po yung kingdom of God na yan, na ito po naman ay namimiss po ng maraming mga magagaling na mga ngaral. 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Meron ho mga ngaral daw dyan. Alright? Talagang pinangangalandangan daw. Yung kaharian ng Diyos, ayan na po yung church. Naghahari na daw ang Panginoon Diyos sa church. Kasi in-apply niya yung nasa Luke. Ang kaharian ng Diyos nasa inyong mga puso. Sino bang kausap dun? Yung pagre-reign, shall reign, sabi po ng Revelation. Hindi ho dun. Ang umiiral po sa buhay ng mga tunay na Kristiyano, yung spiritual kingdom, which is the kingdom of God. Hindi po yan meat and drink, na po. Hindi po yan meat and drink, hindi po yan sa maraming offering. I'm not against offering. Kailangan mo dito, ay pag binigay mo to, walang nanakot sa iyo. Alright? Walang nanakot, walang sapilitan. Alam mo na yung rule. So all you have to do ay, ilaan mo ang dapat ilaan, cheerfully. Okay? Hindi yung nilaan mo ito dahil kailangan, no? Dahil ito ay ugali, na magandang ugali, dahil alam naman natin, binigay ng Panginoon ng kanyang sarili. Binigay ang kanyang dugo, binigay ang kanyang pansin, binigay ang kanyang pag-ibig. Everything. Para sa ating kapakanan. So hindi na po mahirap gawin yan. Pero kung ito na naman ay araw-araw na lang, bawat preaching, itong paalala ng nangangaral, pambira, mananakot pa, dadalhin pa sa Malakay 3. May problema talagang malaki dyan. Misapplied ng scripture. Mga kapatid,
Ito po, Satan swaying the attention of many listeners para dalhin dun sa kanyang kaisipan, invented, promoted by his friends, his disciples, na ginagamit. Ta-sway niya eh. So ito po, napakaselang pong bagay ito. Okay, so at least naisulat ito for our learning para maiwasan, dapat maiwasan. Okay, yung overcharge surfeiting, no? With worldliness, napakahirap po nun. Alright, surfeiting, surf na tayo ng surf, baka ubos na yung time natin dyan, kulang na po doon sa salita ng Diyos, kulang na sa prayer. Mga kapatid, at kulang na doon sa pakikisa sa paggawa para sa Panginoon. Bali tayo, in-expect ng Diyos, kikilos po tayong lahat. Wherever we are, kaiba't ibang panig ng mundo, lahat ng Kristiyano, nais ng Diyos, kumikilos yan hanggat may opportunity. Alright, samantalayin natin ang Panginoon, redeeming the time for the days are evil. Shall we pray? Na sana habang tayo nagpipray, palagi mong isaisip yung kasiyahan, kagalakan, pangarap ng Panginoon sa iyo, sa ating bilang kanyang mga anak. Huwag nating hayaan mapahiya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagtalikod, pag-disobey, pag-ignore sa mga habilin niya. We have already the eternal security of our salvation. He is now preparing places for us in His mansions in heaven. Sasalubong pa siya. Bibigyan tayo ng bagong katawan which is glorious, incorruptible, immortal. Kaya mga kapatid, anything, anong concern ng heart mo, ilapit mo ngayon. Pag-pray natin ng mamaya, mag-conclude tayo sa paksang ito. Mamaya 6:15. I really appreciate. Okay, I will appreciate very much. Lahat po ng inyong reaction, prayer especially. At para naman po yung comment ninyo, makita ko din po ng mga bumabasa dyan. Mabibless sila na hindi lamang po siya ang nag-comment, kundi pinakita ko niya doon na siya ho ay nabless sa salita mo, Panginoon. Kaya salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let's bow our head and pray. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa inailaan mong mahalagang oras para sa aming kapakanang spiritual. Pinalalahan mo kami ng mga bagay na mayroon kami temporal na nakikita. Huwag nawang madaya ang aming mga mata na mas priority tignan mga bagay ng sanglibutan. Lahat po ito dahil ikaw yung sovereign, pinakamakapangyarang Diyos. You are the one who made all these things. The one who is in control. Ay nararapat lamang po kung ano i-deliver mo sa amin, pasalamatan namin ng buong puso. Hindi po yung palagi namin iniisip na ganito, ganyan. Hindi po. Yung iniisip mo para sa amin, kapakanan. Yun nawa ang umiral. Ano man bagay na nakita mo, Lord, hindi ka nice sa buhay namin sa mga nakarang araw. Sobrang kabalahan. Bagay ng sanglibutan. Napapabayaan na namin magpahayag sa iyo, no? From the bottom of our heart, we praise you and thank you. Parang ganun po. At patuloy na ihabilin ang next time ng aming buhay, namin kinatarap sa mundong ito, especially sa kalagitnaan ng krisis na ganito. Lord, aming pong dalangin, sana man balik po sa normal. Muli po magkatipon ng iyong mga anak sa kanya-kanyang iglesia, upang doon, Panginoon, sama-samang umawit, sama-samang manalangin, sama-samang magpasalamat, sama-samang makinig, mag-aral ng iyong salita, kasi kalooban mo yun. Ano man ang sitwasyon sa ganon, whether kami po ay masabi namin na needy, o may something wrong sa aming physical, ay nandun po yung desire ng pagpupumilit na may present ang body namin na living sacrifice, wholly acceptable unto Thee, which is our reasonable service. Lahat ng sa amin, sa iyo po lahat yun. Napakasaya namin na kami ay pagkatiwalaan mo ang mga bagay na ito. Alam po namin na may mga plano ka pa sa buhay namin.
Ano man po yung Lord gusto namin malaman sa mga hinaharap, and then magamit po yan, ma-apply po yan according to your will. Not doon sa aming iniisip, kundi according to your will. Thank you, Lord, sa mga kapatid ko po. Naging karamay kaisa. Pagbulay-bulay ng iyong salita. Remembering all these three things. Ito po'y kontra sa iyo. Blinded by prejudice. Surfeited by worldliness. And then swayed by Satan. Lord, thank you sa mga katotohanan nito. Gabayan mo po kami. Mga darating na oras, dadagdag mo sa amin. Maraming salamat po sa biyaya. Mga biyaya, hindi lamang isang biyaya, mga biyaya na faithfully nilalaan mo sa amin. Dahil po napakasarap pakinggan, may pangarap ka. Nagaya ng mga magulang na may pangarap sa kanilang mga anak. Pagod sa pagtatrabaho. Di po na halos maasikasong kanilang mga sarili para lang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sapagkat sa kanila yun ang kanilang magiging future. Ikaw na aming Panginoon ay napakaganda ng kalagayan mo. Pero inilaan mo, hindi mo pinagkait. Dahil sa pangarap mo yan sa amin. Tulungan mo po kami, huwag mabigo. Huwag kang mabigo sa iyong pangarap sa amin. Magawa namin, Lord, hanggat may opportunity. Kahit sa pamagitan man lang, mahandugan ka namin ng kapurihan, kalwalatian, karangalan sa pagsunod namin sa iyong likuran. Thank you, Lord, sa oras na ito. Help us to enjoy your presence, your fellowship, the blessing sa patuloy pinagkakatiwala. Salamat po sa mga kapatid na patuloy po nararamdaman nila yung pong kalooban mo sa buhay. Mga urgent things na dapat gawin habang may opportunity. Nahari nawa, Lord, huwag mong hayaan na hindi po dibdibin sa puso ng bawat Kristiyano ang kanyang role sa iyong body. Huwag masayang yung mga time pinagkakatiwala mo. Tulungan mo kami maging karapat-dapat sa mga kabuhayan, mga biyayang iyong pinagkakatiwala. Siyempre po, pinubayan namin sa iyong makapangyarang kamay ang bawat araw, oras naming paglalakbay back and forth just to keep us safe and protected. Thank you, Lord. Thank you sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita. Gabayin mo kami. Mangyari ang iyong kalooban. Lahat ito, Ama, ay para sa iyong pangalan, karangalan at kapurihan. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang mamaya po. God bless you all.